Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! May nagkampiyon na dito sa katatapos lang na Freestyle Chess GOAT Challenge. Finals Day 2, game number 2 ng kanilang long game. Very crucial, kung magkapisaan, may magkakampiyon na. Yung kanilang game 1, nagtabla kahapon sa mga gusto pong at hindi pa nakakapanood, posted lang sa ating YouTube. White naman dito si Magnus at ito ang kanilang randomized pieces. Ayan, tapat-tapatan lang naman yan mga kamatsas. Ang ginawa ni Magnus nag G4, C6. Aba, first move pa lang, bad move na si Fabi. Matindi ha, kasi itong G4, isang move pa lang pero nagbibigay na kagad ng threat sa B7, kakapturin yung pawn sa B7. Kaya, simple lang, logic ni Fabi, hinarangan niya para di makapture ang B7. Pero, kung computer engine ang patitirahin, ang good move po ay castle queenside. Ayun, ang hiwaga ng castle dito. O, di ba? Sa proper position ng chess, castle queenside yan. Depensado pa ang pawn sa B7. Oo nga, no? Nakadevelop pa ng maganda ang tore kasi nasa sentro ang control. Ayan. Pero nag C6, castle queenside na unawaan ni Magnus na napakaganda. Good move. G5, H4, basag gagad. H6, pangalawang bad move na tinaglay ni Fabi. Dapat daw po ay H5, sabayan na. Pag kinapture, G takes, mag-G4. Ayan. Tapos later on, F5 and bawiin yung pawn sa H5. Ayan, ang mga diskarte dyan. Pero, nag-H6, D4, D5, E4. Ayan, break the center at nag-castle queenside. Ayun, nakita niya, nag-castle si Magnus eh. Kaya meron na siyang idea na, uy, pwede pala yun. Castle queenside, nag-knight B3, knight C7, knight C3, at nag-E6, pinagtibay ni Fabi ang sentro, bishop D2 develop, bishop E7, at nag-F4. Samantalang si Magnus talagang lubos-lubos na talagang kinukuha yung space. At nag-knight D7, kumapture na sa D5, C takes D5, F takes G5, H takes G5, at nag-H5. Ayan, para may paspon. Nag-knight B6, mukhang lulundag ang knight dyan sa C4. Bishop D3, develop lang. Queen H6, nag-rook GF1 para di maka-develop ang bishop. May bitin pa sa F7. Nag-rook F8, dinipensahan. Nag-queen G1. Ayan, nakita nyo yung mga islug-islugan nila mga kamatsas. Simpleng mga isod-isod lang ng per one square pero may laman yan. Nag-bishop C6, bishop E1. Ayan, imamaniobra dito sa G3. Bishop D6, inabangan, sinalubong pa rin, good move, takes, at nag-knight C4, nag-rook DE1, ayun. Nagkaroon din ng bad move dito si Magnus, pero ang accurate daw ay capturing yan, takes and knight D2. Ayun, medyo nakakailang lang, no, kasi tipong babagsak ang pawn sa D4, pero knight E2. Papaalisin ang tore, at okay, ibalik natin, lagay natin sa D7, may knight takes C4. Tubong-tubo dito ang puti dahil may malakas na paparating na knight D6 check. Ayun pala ang laman. Kaya yan ang maganda. Pero, nag-rook DE1 si Magnus, knight D6, knight C5, sugod, F5 na. Okay? Etong F5 mukhang nakakailang kasi tipong may F4, pero ang drawback na nakikita ko dito, yung pawn sa E6 ay mahina na. Nag-queen E5, ayun na. Inatake na ni Magnus. Knight E4, binarhan niya ang strong E-file at nag-A4. Ayan. Ito pa isa sa mga binibiling tira dito mga kamatsas. No? Ang focus kasi nasa sentro na, nasa F5, tapos biglang mag-A4. Yan ang lalim ng world number 1 sa understanding sa board. Okay? Pero kay Stockfish, capturing lang daw ito, simple lang. Takes, bago mag-A4. Pero itong A4, kahit ako ang titira, parang wala sa isip ko yan eh. Bakit kaya? Siguro B4, B5, ganon. Parang ang tagal eh. O, balik tayo sa A4. Kinapture na. Okay, Brand X ang ginawa. Ayun. Dapat daw po ang tira naman ay knight sa C5 ang capturing. D takes C5 and D4. Knight to B5. Bishop takes, A takes B5 and Rook D5. At magku-Queen G3. Etc. Mahaba pa yan mga kamatsas. Pero slightly better for white. Ano? Pero capture sa G4, takes dito mga kamatsas. Sige po. Pakiguess nyo ang binitawang malakas na tira ni Magnus
na hindi siguro napansin ni Fabi itong magandang ginawa. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Queen takes knight sacrifice. Capture knight takes e6. Bawi rin naman pero nakapingas ng pawn. Takes. Okay, bilangan tayo ng pawns. 5. Pero double pawn and ang diferensya with strong pass pawn ang puti. H6. Ang lakas niya, no? Binigay na ni Magnus. Rook E5. Ayun, para kukunin ng pawn sa G5. Nag-A6. Rook takes G5. Napakalakas sa endgame ni Magnus. Tinan nyo, natanaw niya yung ganyang klase ng position na ang ganda. Nag-rook G6 checking, D7, capture, at kinapture. Tingnan nyo nangyari. Napakapangit ang pawn structure ng black. May strong pass pawn pamputi. Baliktad gagad. Check, King D2. Check ulit, King D1. Nag-rook H2. Chumek. At nag-H7. Okay, para manatiling buhay ang strong pass pawn. Nag-B6. At nag-King E1. Ayan na. Unti-unti nang lalapitan ang tore. At hindi makaalis-alis sa H-file kasi nga kakabantay sa mag-H8 Queen promotion. Nag-B4. Capture, King B5. Ayun, para may pitas dyan pero nag-C3 at nag-King C4, check, King D3 and King F1. King E3, King G1, Rook H6 at nag-King G2. Dito po, sumuko na si Fabiano Caruana. Ibig sabihin si Magnus ang nakakuha na naman ng malakasang torneyong ito pero this time freestyle kasi. Hindi naman real chess to eh. Pero siya pa rin ang nag-champion. Talagang Magnus talaga. Grabe talaga. Siya na talaga ang parang itinadhana sa champion ng champion. Ba't ganon? O ba't nag-resign si Fabi? Kasi po kahit chumek siya, magki-King H3 lang. O di ba bantayan na naman yon. Babalik na naman yan dyan. King G4 hanggang sa makalapit. Halimbawa mag-King D3, magki-King F5. Bakit King F5 ang tira ng computer? Ako, King G5 ako dito. O kapag nag-Rook H1, King G6. Ayan. Pag chumek dyan, King F7, Rook H1, then King G8. Ayan. Pag chumek, harang lang ng tore. Pag pumunta dyan, then H8 Queen na. O kaya check muna para hindi mapingas yung pawn. King C4, then H8 Queen. O, takes. Totally lost for black. Okay, congrats kay Magnus. $60,000, mahigit 3 milyong piso ang kanyang napanalunan dito sa freestyle chess. Grabe. Ang susunod naman na aabangan natin, yung team tournament, dalawahan, kasali si Wesley. Ayun. Si Wesley medyo matumal ang pag-imbita sa kanya, mga kamatsas. Kahit na hinahanap-hanap natin, pero wala eh. Kung hindi ka iimbitahan ng mga big time organizer, wala talaga. Medyo matumal, no? Napansin ko. Parang kukunti yung imbitasyon niya sa mga ganitong malakasang torneo sa taong ito. Sana makabawi, no? At maimbitahan ng maimbitahan kasi masaya tayo pagka si Wesley kasali eh. Ayun ang aabangan natin, mga kamatsas. Okay. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa lahat ng ating mga videos na ginawa dito sa Fisher Random Freestyle. At isusunod natin, no, ang laro naman ni Meow Meow. Ayan, marami na naghahanap kay Meow Meow. Nasa Portugal po siya ngayon. So abangan nyo. At meron tayong papasadahang tournament na sinalihan niya. Ang gaganda ng mga laro niya doon, mga kamatsas. Abangan nyo po yan. Maraming salamat sa mga naghahanap po ng ating Kamatsas merchandise. Punta lang kayo sa Shopee link natin, Kamatsas Sporting Goods Shop, para makapamili po kayo ng ating mga quality chess products. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.